nating worker at nakapagsabi na pala itong mga kamag-anak sa agency at tila itong agency tatanga-tanga at gusto ko pati yung agency kasuhan dapat. Ayan, nagsasalita si Rapi Tulfo ng tatanga-tanga, maingay. Pero di nyo ba inaisip na natulungan niya yung FW para lang sa pag-iingay niya na-catch up yung attention ng mga nasa kinaukulan para mapauwi niya yung mga OFW. Tapos kayong mga abogado na tumitira sa kanya, wala man lang kayong magawa. Di ba? Kayo tira kayo ng tira kay Tulfo. Bakit hindi nyo ito i-vlog? Bakit yung mga nasisilip nyo lang, yung mga lie detector test niya, yung patakaran niya, yung sa may patakaran niya, kayo mga abogado na tumitira, kayong tumitira lang ha, hindi lahat ng abogado. Lahat ng tinitira na yung lahat ng tumitira kay Rapi Tulfo, i-vlog nyo to. One time lang. Hindi yung lahat ng nasisilip nyo, yung sumisigaw, kaya siya ganito, lie detector test. Patakaran niya yun samantalang nga kayong mga attorney, tumatanggap kayo ng mga kaso na hindi nyo alam kung criminal ba yung pinagtatanggol nyo. Dahil ang iniisip nyo, yung bayad lang. Samantalang dito, kung ako lang naman mapipiliin, kay Libayan ako nalapit, nagbibigay pa ng membership niya para lang makapagbigay ng pre-legal advice. Samantalang dito kay Rapi, libre lahat. Walang hinihingi sa inyo yung kapalit. Tapos titirahin nyo ng ganito. Grabe naman kayo. Wala na ba kayong masilip na iba? O baka naman lang sa views lang nyo iniisip para lang tumulong din kayo. Mapulong at gawing illegal recruiter dahil sa kanilang pagiging pabayat, hindi agad umaksyon sa kaltayuan po ng ating OFW. Sige ma'am. Okay sir, okay sir, kukunin ko lang po yung buong detalye at ngayon din po ay po natin yan. Sige po ma'am, off-air ma'am, pag-usapan po natin muli, bigay po namin sa inyo lahat ng detalye para gusto ko po, siguro in less than 3 days mapauwi na ating OFW or tomorrow baka po mailipat na muna sa ating embahada. Okay po. Sa shelter para maging safe na po siya doon. Madam Marisa, yes, sobrang thank you ha. Yes sir, Rafi. Sir Christian, ngayong araw na ito, ilalakad ko po bago po mag-alas 5 sa oras nila na matanggal na po yung kapatid nyo sa kanyang amo at madala na po siya sa isang safe na lugar which is yung pong shelter doon sa ating embahada. Okay sir? Maraming salamat sir. Naawa na po kami sa kapatid na sir. Kasi ang mama ko sir, nawala ng malay nung nalaman ang ginaganon sa sir. Anyway sir, I'll do everything na today sir, yung inyo pong kapatid marirescue. Gagawin ko po lahat ng kaya kong gawin. Okay sir? Sige po sir, maraming salamat sir. Sa pagtulungan po natin mga otoridad para sa kanyang agarang pag-pull out sa kanya at nadali po sa embahada. Sir, umasa po kayo sir. Magandang tanghali po sir ha. Ito yung mga hirap na dinanas niyo doon. Umuntik na po kung gasahin ng employee. Ayan, napauwi ni Tulfo sa pag-iingay niya, sa pagsasalita niya ng medyo brusko. Kayo kayang mga abogadong tumitira sa kanya, kaya nyo kaya to? Hindi, one time lang, mag-isip nga kayo. Hindi nyo nga binablog to Ang binablog nyo lang, mga nasisilip nyo, yung mga paninigaw niya, panggagalito. Bakit hindi kayo mga abogado kayo, di ba? Sabi, yan, kung sino yung gustong naagabiadan, tulungan namin. Putak lang naman kayo ng putak Sa lahat po ng mga abogadong tumitira kay Tulfo, ako sa inyo, tumulong na lang kayo din. Hindi yung hila nyo pa ba, halata naman yung mga balak nyo Yung sa mga tumitira lang na kay Tulfo Kung ako naman ang pipiliin, mas gusto ko nang lumapit na lang kay Tulfo, libre lahat. Kayo pre-legal advice lang. Diyos ko naman. Alam nyo naman yan na nauso lang yung social media, kaya kayo gumanyan, kaya kayo nagbibigay ng pre-legal advice. Kung wala naman social media, hindi nyo man siguro gagawin yan. Diba? Dapat bago kayo tumira, dapat malinis kayo. Dahil kayo pinagtatanggol nyo, hindi nyo alam kung criminal o hindi. Basta may pang down, basta sige na, hindi nyo alam kung ang yung pinagtatanggol nyo pala. Samantalang si Tulfo, pinagtatanggol niya yung mga nakakaawa, yung kapos sa pera. Kayo imbis na tira kayo ng tira, lumabang kayo na parehas. Tumulong din kayo. Sa tulong po ni Sir Rafi,
agad-agad po ako nakauwi. Pero ma'am, maliban po doon ma'am, ano po ba yung nasa isip niyo ng time na yun nung kayo po ay gagahasain sana ng ama niyo ma'am? Yung takot po, tapos yung dalawa kong anak naisip ko. Ano po ba kayo katagal doon ma'am? 9 months. Counterpart. Anumang oras ay nakatakda na rin daw nilang kunin si Miss Joanne sa kanilang employer. Pero para makasiguro, inilapit na rin po namin ang sitwasyon sa OWA at asahan niyo po na ito ay sabay namin tututukan hanggang sa makapauwi ng ligtas ang ating pobreng kababayan. Nakita niyo yan? Kayo ba kaya yung gawin to? Mag-ingay din kayo, may mga social media kayo. Kung kaya nyo lang ha. Kung kaya nyo mga ganitong bagay. Samantalang mga abogado pa kayo ha. Yung mga tumitira kay Tulfo ng abogado, hindi lahat. Dahil alam mo, may mga abogado rin na pag alam nilang hindi tama nung pagtatanggol nila, hindi nila talaga kinukuha. Pero, gano'n pa man, ang sinisilip nyo lang kasi yung mga mali niya. Halata namang may balak eh. Kung ano yung mga pinagsasabi nyo, Diyos ko. Ako, wala akong pakialam kahit na nagsasatas Tulfo ng pasigaw. At least, may napapala. Hindi katulad nyo, nag-iingay kayo, wala naman kayong ginagawa eh. Advice lang naman kayo ng advice. Tumulong kayo, try nyo lang. Bang sarap ng feeling. Kaysa tumira kayo ng tumira ng taong may mga natutulungan pa. Pwede natin baguhan siya. May mga bagay na nakapagbitaw siya ng mga salita. Dahil yun sa frustration. Kayo naman, nagbibitaw kayo ng salita, pinipili nyo lang kung ano yung mali niya. Ba't di nyo silipin yung mga tamang nagawa niya? Yung mga nakatulong siya, ba't hindi nyo kaya i-vlog din yun? For the fair, yung para patas. Sinasaktan po ako. Tapos, yung sahod ko po, lagi pong hindi po kompleto. Kaya siguro hindi nyo to binablog, no? Kasi alam nyo, hindi kayo uubra. Ang inaano nyo lang yung lie detector test. So, krimen ba ang magpapa-lie detector test? Okay, kasalanan ba yon? Kasalanan bang manigaw? Kasalanan bang magsalita ng ano? Pero nung marinig kayo nagmumura, konting ano lang, pinapalaki nyo kaagad sa social media. Ito i-vlog nyo. Ito, yung mga nagawa ni Tulfo. Kung ako naman ang pipiliin, kung lalapit ako, sa kay Tulfo na kaysa sa inyo. Pre-legal na advice lang naman yan, kaya nyong ibigay. Tumulong kayo ng legal assistant. Kayo talaga ang magpo-provide dun mismo. Kayo mismo mag-ano na, sige, lalaban namin yung kaso mo. Kung kaya nyo itong gawin, bibilib na ako sa inyo. Sa totoo lang. Pero kung hindi pa to kayang gawin itong mga ganitong bagay sa pag-iingay nyo dyan sa social media, wala kayong karapatang tumira ng tumira. May karapatan kayong magsalita, oo. Dahil may freedom of speech tayo. Pero hindi lahat naman, porque abogado kayo, magsasalita kayo ng mga ganong kay Tulfo. Basta ako, hindi ako lalapit sa mga abogadong katulad nyo na may mga balak. Mas lalapit pa rin ako kay Tulfo kasi alam kong wala silang sisingilin sa akin. Di ba? Lang po. Pero sinagaan ko naman po yun hanggang sa umabot na po sa punto na hindi ko na kaya yung pananakit